Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal pero patok na crypto at yan po ay walang iba kundi si Pi Network. Alam po natin na matagal nang pinag-uusapan itong si Pi pero ngayon may bagong development na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Ang presyo po niya ay tumaas pero teka, ito ba ay dahil lamang sa hype? Oo, may totoong demand sa likod ng galaw na ito. At ayon po mismo sa mga crypto analyst, may kakaibang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang presyo ni Pi. Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ni Pi nitong mga nakaraang buwan. Simula po nang ma-launch si Pi Network nitong February 20, 2025 ay nagsimula po ito sa presyo na halos wala pa sa 10 cents or 0.10 at yan po ay nasa eksaktong 0.0991. Pero ilang araw lang ang lumipas ay sumabog agad ang kanyang presyo at tumaas po ito ng higit 2,800% sa loob lamang ng 6 na buwan or 6 months. Pero ang mas nakakagulat, hindi po gaya ng ibang crypto na bumabalik agad sa ibaba pagkatapos ng kanyang hype, si Pi ay naging matatag sa presyo na 0.60 sa loob po yan ng 3 buwan or 3 months. Hindi po ito normal, lalo na sa isang bagong coin. Karaniwan po kasi sa mga bagong crypto ay sobrang bilis ng galaw pataas at saka pababa. Pero si Pi ay tila kalmado at ito ang nagbibigay ng pag-asa sa maraming mga investors. Ngayon ay saan naman po galing ang stability nitong si Pi Network? Ayon po sa kilalang crypto analyst na si Dr. Alcoin, ang stability daw ng presyo ni Pi ay hindi dahil sa hype o artificial na galaw sa market. Sabi niya ang presyo po nito ay sinusuportahan ng organic demand. Ibig pong sabihin ay natural na interest at kumpiyansa mula sa mga investors ang siyang nagtutulak ng presyo. Nag-post po siya sa Twitter or X, yan, X na po pala, dating Twitter, at sinabi po niya rito na ang kasalukuyang galaw ni Pi ay indikasyon na may tiwala ang mga long-term holders sa project na ito. Hindi po ito tulad ng ibang crypto na pinapatakbo ng mga whales o mga biglaang news hype. Yan, ngayon ano naman ang papel ng Pi Network Ventures sa presyong ito? Isa pang napakalagang dahilan kung bakit nananatiling matatag itong si Pi ay ang tinatawag pong Pi Network Ventures. May inilaan po silang $100 million na ecosystem fund para palakasin ang mga project at use cases na pwede pong gawin na gamit si Pi. At ano po ang ibig sabihin nito? Ang mga developer ay hinihikayat na gumawa po ng mga apps, serbisyo or services o platform na gagamit ng Pi bilang pangunahing token. At dahil dito ay tumataas ang halaga at gamit ni Pi sa tunay na mundo. Kumbaga ay hindi lang ito pang trading, kundi pwede nang gamitin sa iba't ibang aspeto ng digital na ekonomiya. Kapag dumami po ang gamit ng isang crypto, natural lamang po na tumatag din ang kanyang presyo. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga ibang eksperto tungkol sa kinabukasan ni Pi? Bagamat wala pang inaasang biglang pagtaas sa presyo ni Pi sa linggong ito, naniniwala po itong si Dr. Alcoin na hindi pa babagsak sa ilalim ng 0.40 ang presyo nito. Dito po sa mundo ng crypto, malaking bagay po ang ganitong price floor. Kumbaga kapag ang kumpiyansa na hindi na basta-basta babagsak ang presyo ng isang coin, mas marami pong investors ang napapaisip na bumili or mag-hodl. Kaya lalong lumalakas ang ecosystem nito. Ang sinasabi pa ng mga eksperto, si Pi ay posibleng isa sa mga pinaka-underrated na crypto ngayong taong 2025. Ibig pong sabihin ay hindi pa ito masyadong binibigyang pansin ng mga malalaking institution, pero may potensyal na sumabog sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Bilang mga Pinoy na aktibong nakikilahok rito sa crypto, ay malaking
malaking oportunidad po ito para sa atin. Una, marami po sa atin ang matagal nang nagmimina ng Pi gamit lang ang ating cellphone. Ngayon na may presyo na ito sa open market at bagyang tumataas pa, maring ito na ang tamang panahon para pag-aralan po natin kung kailan po ito i-liquidate or ihudal pa. Pangalawa, kung sakaling magpatuloy po ang pagtaas ng presyo ni Pi at lumawak ang kanyang ecosystem, maaari pong tumaas ang demand lalo na sa mga bansa tulad po ng Pilipinas na maraming tech-savvy pero naghahanap ng accessible na investment option. At higit po sa lahat, ang development na ito ay pwedeng maging inspirasyon sa mga bagong crypto projects sa bansa na kapag may malinaw kang vision at tunay na gamit sa ekonomiya ay hindi mo kailangang gumastos sa hype para sumikat. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang Pi Network ay hindi na simpleng social media token gaya ng tingin ng iba noong una. Unti-unti po nitong pinapatunayan na posibleng magtagumpay ang isang project kung may long-term strategy, organic growth at matibay na community support. Pero syempre, dapat pa rin po tayong maging maingat. Hindi ito payo para bumili or magbenta, kundi paalala na dapat po nating pag-aralan muna ang galaw ng market at ang tunay na layunin ng bawat project. Kung magpapatuloy po ang ganitong performance ni Pi at mas madami pang use cases ang ma-develop sa ecosystem nito, posibleng makakita po tayo ng isang bagong major player dito sa mundo ng crypto. At proud po tayong masabi na marami sa atin dito sa Pilipinas ang naging bahagi nito mula pa sa simula. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.